Ito ang Wow Trending. Umabot na sa mahigit na 939,000 ang pera na nalikom sa ginawang fundraising campaign ni Isabel Daza para kay Nanay LV. Si Daza ay isang sikat na artista, TV host at model at anak ni dating Miss Universe Gloria Diaz. Matapos mapanood ang nakakaawang kalagayan ni Nanay LV, hindi nagdalawang isip ang aktres na tulungan ito at gumawa ng fundraising campaign at ang goal ay paabutin lang sana ng 300,000. Pero laking gulat na lang ni Isabel Daza na matapos ang 2 araw ay meron na itong 117,000 pesos sa tulong ng kanyang mga kamag-anak, kaibigan at higit sa lahat sa mga netizen na nagbigay din ng kanilang suporta kay Nanay LV. Merong nagbigay ng 500 pesos, 1,000, 2,000 at meron pang 5,000. Yung iba naman ay hindi nagpakilala. At ayon pa kay Isabel Daza na no one deserves any form of abuse, and Isabel Daza wants to give financial aid to a woman who has suffered physical, mental and verbal abuse. At umani naman ng mga matatamis na komento ang ginawang hakbang na ito ni Daza sa mga netizen. Mabait talaga yan sa mga kasambahay niya, kumpleto ang benefits, may mga ipon sa bangko at siya pa ang nagmo-monitor ng pera ng mga katulong niya. Mabait yan si Ma'am Isabel Diaz sa mga kasambahay. Dati, alaga yan ng friend ko na Yaya, magkapatid amo namin na Diaz nung elementary. Yan sa Chinese school nag-aral, pag may trick or treat, punta kami sa kanila, ang saya. Masaya kaming mga taga-subaybay kay Nanay LV sa pagtulong mo, ma'am. God bless you. Thank you Lord sa kabutihan ni Isabel Daza. God bless. Ang bait mo talaga sa mga kasambahay. Napanood ko yung old interview mo kung paano mo tratuhin ang mga kasambahay at ngayon si Nanay LV Vergara naman ang tutulungan mo. Thank you Isabel, napakabait niyo po, may busilak na loob. Ginawa kang instrumento ng Panginoon para sa mga taong nangangailangan ng tulong, mga mahihirap na tulad kay Nanay LV. Naway pagpalain ka ng Diyos, biyaya at liglig ibibigay sa iyo ng Diyos. Talagang mabait yan si Isabel Daza sa mga katulong niya sa bahay, pati mga crew niya sa sariling restaurant, sunod yan sa batas magpasahod. Hindi lang sa kasambahay mo, pati pala sa ibang tao, ang bait mo Isabel Daza. Sana lahat ng amo ay ganyan kay Madam Isabel Daza. Marunong siyang tumingin at makiramdam sa kanyang mga kasambahay, kaya mahihiya ang katulong na tatamad-tamad kasi mahihiya ka kung ganyan kabait ang amo mo. Super bait. Good job Isabel, meron kang ginintuang puso, si God na ang bahalang magbalik sa katulad mong may malasakit sa mahihirap. Napakabuti ng puso mo. Mabait talaga ito, kaklase ng alaga ko yung anak niya at yung nani, lagi kong nakakausap. 30K ang sweldo, napakasimple lang kapag kasama namin sa school or makasalubong, nakangiti ka agad, simpleng beauty, walang makeup. Magkaroon tayo ng tugong pagkupkup kay Manang LV. Ano po, what's the role here of the DSWD? Mr. Chair, ang role dito sa DSWD on the ground is to provide augmentation for resources sa municipal or city or local social welfare office at saka technical assistance po. Like for example, ang interventions, babanggit ko po ang interventions that were provided to Nanay LV. Ang FO, ang field officer para klaro sa lahat, and CSWDO Batangas City provided psychosocial first aid to the family, especially to Nanay LV, to process their emotions and assist them to recover following the traumatic experience. Meron po guidelines on psychosocial therapy. Yun po ang technical assistance na pwede ibigay ang DSWD through the field officer po. In addition, meron pong cash assistance via IX. I think the amount was 10,000 pesos for Nanay LV's daily needs such as food and clothes. Tapos po ang CSW... kayo, Manang LV, natulungan kayo ng DSWD? Tapos po, the CSWDO na rin po facilitated sa issuance ng PWD ID.
So she can be covered also po by the benefits as per PWD law. Salamat, salamat. So lahat yun natanggap nyo na, Manang LB, yung sa DSWD. Opo. Ito pong sa mga doktor natin sa Batangas Medical Center na tuloy-tuloy po yung check-up na gagawin nila. Nararanasan nyo po yun? Opo. Matanong ko po ang kapulisan. I was informed that initially the case was not filed with the Mamburao Police Station. Tama, Colonel Danao? Hindi nag-file sa Mamburao, hindi rin nag-file sa Batangas City. Women's desk should be strengthened kasama yung DSWD para yung mga ganitong uri ng mga insidente. Ilalagay siguro namin sa mga proposed amendments how the women's desk and the DSWD can play a vital collaborative role in this para mas mabilis kasi uulit pa rin ito, wag naman sana. Sibo? Is the Department of Labor and Employment here? Ma'am? Wala kasi kayong name tag kaya hindi ko ayun. Good afternoon po, Mr. Chair. Kailan nakarating sa kaalaman nyo ito? There is a regional office of Dole? Yes po, yung sa Mimaropa, sir. Yes. So, nung August 11 po ay nakarating ito at may report po sa amin, sir, yung aming regional director na nung August 12 ay nag-inspect na sila doon sa sari-sari store muna nila France at marami po silang nalaman na hindi nagbibigay nga ng mga SSS Pag-ibig at PhilHealth sa mga workers na nandun. Walang overtime pay, walang 13th month pay, walang records po ng mga employees. Kaya po, during the inspection, ay wala silang nag-gather na data relevant to the previous employment of Ms. Vergara doon sa store. Pero, Mr. Chair, yung aming pong Batangas Provincial Office ay may initial coordination na po sa MSWDO at saka sa kapatid po ni Ma'am LV na tutulong po kami, handa po kami tumulong para mabalik sa kanya yung mga sweldo na hindi na ibigay sa kanya at pati po for possible livelihood assistance po. Mahabol yun. Let me remind the Department of Labor and Employment, the DSWD, including the Philippine National Police, that there is a joint 05 signed by the DOLE, DSWD, the ILG, PNP, and the National Bureau of Investigation, wherein, under the said joint memorandum circular, the DSWD, through the municipal or social welfare officer, in coordination with the concerned barangay officials who are under the DILG's supervision, shall take charge of the rescue and rehabilitation of an abused kasambahay, while the DOLE oversees their job replacement. The goal of the MC is to set in place a more unified interagency network to protect the rights of kasambahay against abuse, harassment, violence, and economic exploitation. Ginagawa po ba ho natin to? Matagal ho ito, 2015. Kasama rin kayo, Kapitan. Kasama rin po ang DSWD. Is there a functioning interagency committee reviewing all of this? Sir, as to the interagency mechanism, sir, dito sa Baka wala pa kayo sa serbisyo noon. 2015. Merong circular noon. Tapos, sir, ano po kailangan po namin siyang i-strengthen, sir? Yung mekanismo na Siguro reviewin nyo yun. Opo. Kasama ang Kapitan. Hindi mangyayari ito kung talagang ginagawa ito. The Labor Department establish other related mechanisms on the employment of kasambahay such as wage setting, occupational safety and health, and recruitment regulations to ensure that pertinent provisions of the law are complied with. Ang problema, pag bago yung batas, ay gagawa kaagad tayo ng implementing rules. Pero pag lumipas ang mahabang panahon, ay nagkalimutan na. Kaya nangyari ito. So meron akong datos dito based on 2020 DOLE and PSA report. 1.4 million Filipinos are working as kasambahays. 4% as child domestic workers, 2.5% with employment contracts, 83% not covered by social security benefit, 36% domestic live-in workers, etc., etc. Ang tanong ko po sa DOLE, meron po ba tayong datos dito na ilan na yung na-abuse?
Kagaya ni Manang LB, meron pa, kasi kaya lang ito na-highlight, lumabas sa dyaryo, nag-Senate hearing tayo. Baka naman yung ibang walang Senate hearing, hindi natin alam yung record. Sir, ang meron po kaming data, yung mga request for assistance po na pumupunta sa DOLE pagdating sa unpaid wages. Pagdating At saka sa? unpaid wages. Pero yung sinaktan. Sir, ano po, wala po kaming data na ganun. So malaki ang posibilidad na kahit nasaktan na hindi nare-report. Malamang po, sir. 80% na nasasaktan, hindi na verbal abuse o kung ano man, hindi na nare-report. Unless, sir, meron data ang sa mga women's desk natin sana, sir. Hindi nga, gaya nito, hindi na-report sa pulis eh. Hindi rin na-report sa DSWD, di ba? Si Kapitan naman, ang sinasabi kanina, umuwi na, sinundo. So wala tayong magiging datos nito. Kung wala tayong datos, paano natin mapapangalagaan yung karapatan ng mga kasambahay gaya ni Manang LB? Kung hindi ito nalantad sa media, wala nakakaalam nito. Diba? Any suggestion coming from DOLE, DSWD on how we can strengthen the law and to prevent a repetition of incidents similar to this? The committee expects you to submit your position papers. Can you do that? Yes, Mr. Chair. Commission on Human Rights, can you also help this committee? Kasi kung walang nagre-report, hindi ho natin alam itong nangyaring ito. Baka habang nag-uusap tayo ngayon, nanananghalian yung iba, nakapagluto na yung ibang kasambahay, marami pa akong sinasaktan. Hindi lang sa Mindoro, kung saan man lugar saan man dako ng Pilipinas, hindi natin alam. Magugulat na lang tayo, may nangyari. Sayang naman yung ating ginagawa. Ngayong umagang ito, nagsimula kami ng pagdinig. Nagsimula ako sa Bilibid Prison. Yung tumakas na preso. Nandun ako sa maximum security kanina. So kung hindi rin na-report yun, wala rin tayong alam na may mga lumalabas palang preso. Di ba? Ang daming problema. Mabuti na lang, meron tayong good news kaninang umaga, alas 9:07 ng umaga. Siguro malalaman niyo bukas sa makalawa sa TV yon kung ano nangyari ng alas 9:07 ng umaga kanina. General Noble. Sir, meron kaming statistics about that, sir. We have a Galing? sa ano namin, sir, sa di ba computerized na po kami, sir. Mabuti pa ho ang police, merong ano. Kung totoo yan ang PNP, merong record ng domestic abuse. Yes, sir. Na-generate po namin ito, sir, nung ano. How come the DOLE does not have data? Pagpatuloy ko lang. Sir, Pagpatuloy ko lang, General. since 2016 may data na po kami, sir. Violation of Domestic Workers Act, RA 10361 by year. So nung 2016 po, sir, may 7 na nasa record, 6 sa NCRPO, isa sa Central Visayas, Region 7. 2017 siyam, isa sa Central Luzon, Region 10, 2, 6 na naman sa NCR. 2018, 3, isa sa Region 10, 2 sa NCR. 2019, 5, isa sa Bicol, isa sa Region 7, isa sa Region 10, 2 sa NCR. 2020, isa sa Region 1, isa sa Region 6, isa sa Region 7, 13 sa NCR, 16, sir, lahat. He provided a copy of that report. Yes, sir. I-submit Committee ko will po ito, sir. appreciate the submission of said report. So 2021, sir, 2, 2023, 2. Total 44, sir, 31 NCR, 5 sa Region 10, 4 sa Region 7, isa sa Region 6, 5, 3 at 1. So ito po yung sir, data namin. And meron Committee Secretary, can you Ibigay ko na po, sir. retrieve a copy of that to form part of the records of these Yes, sir. proceedings? Ibigay ko na po sa directed. kanila, sir. Salamat, General. Yes, sir. Bakit walang kopya, walang report ang Department of Labor and Employment? Do you rely on the PNP's report? Sir, kasi po, sir, ang talaga pong, based on the law, sir, ang sa amin po ay disposition ng mga... Circular. Babasa ko lang na si 15-05. Hindi na ba valid ito? Sir, pagpatating, sir, sa money claim, sir, yun po ang meron kami, sir. Pero yung sa Pero ang liwanag dito, under the joint circular, the DSWD
through the municipal source. Nabasa ko na kanina, while the DOLE oversees, etc., etc. So, hindi ba kayo nagmi-meeting ng ganito? Not recent, sir. Pagdating Wala na. ko sa rescue and Oo. rehab po, sir. Kasi baka may mga nangyayari pang iba. Kasi ang nakikita ko, nakatuon yung pansin natin doon lamang sa nakadeploy abroad. So, Department of Migrant Workers yun. Eh ngayon, yung DOLE dito sa domestic, dapat tumulong din kayo. So, Sige po, sir. can the DOLE secure likewise a copy of that report para ma-update yun siguro yung sa inyo? Sige po, sir. Kasi kung wala na kayo, sino ang in charge doon na undersecretary? Dole, sir. Oho. Sir, kami, sir, yung Bureau of Workers with Special Concerns, kami po yung naatasan na mag-monitor ng batas kasambahay. I will call the Secretary of Labor. Sabihin ko, nagkalimutan na itong joint circular. Sabihin ko na ganon. I will quote you. Sir, we will, we commit, sir, to convene and strengthen Siguro the interagency submit mechanism po. a memorandum for the Secretary of Labor recommending that we reactivate blah 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 the joint Sige. interagency committee to address and prevent situations such as this from happening again. Yes po, sir. Diba? Trabaho natin yun eh. Apo, thank you very much. Sir, a suggestion, sir. Yes, General Nob. Siguro, sir, pwedeng, sa circular, sir, kung pwedeng i-update yan, sir. Anyway, this is already, yung hearing naman, sir, ay in aid of full legislation. Baka, sir, pwedeng isama na yung PNP dyan. Kasi kami, sir, meron kaming na-generate na data buong Pilipinas. So, we have the data, sir. Sana kung may joint, sir. Kasama po, sir. Kasama ang, I mentioned the Philippine National Police. Ito, Joint Memorandum Circular was signed by the Department of Labor, Department of Social Welfare, Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, and the National Bureau of Investigation. Yun, sir. Kasama po kayo. Siguro, i-update ito na mag-meeting regularly and to submit reports. Sayang yung data ng sir. PNP eh. Magagamit niyo po yan eh. And siguro kung meron tong updating, I would suggest that we include the Commission on Human Rights. Yes, sir. Tama rin. Di ba? Pag sinama mo yung Commission on Human Rights, eksakto na yon. Buong-buo na yon. Sa amin, sir, may case status pa, sir, dito. Ay, mas magaling ang pulis. Gusto nyo, kayo na ang DOLE. Out of the 44, sir, 21 were amicably settled. DOLE at saka social welfare. Magaling to si General Nobla. Ilang buwan ka na sa pwesto mo, sir? 2 buwan. 2 buwan lang, may report na. Di ba? So I think we will wait for the... you're raising your hand, Doktora? Anything else pressing for the medical group? Meron bang merong bukod dun sa katarata, sa retina? Meron po ba tayong dapat bantayan pa? Hindi ako doktor eh. Wala na po, okay na po. Wala na, sa puso, sa lahat ng Na-examine naman po siya. Siguro ang suggestion ko naman, yung report nyo, bigyan nyo rin si DSWD. Kasi gumagawa sila ng trauma debriefing report din siguro. Kailanganin nila yon. I think marami na ho tayo na talakay ngayon. Magkakaroon pa tayo ng sunod na pagpupulong. Gusto natin makaharap yung employer, Ruiz family. Siguro susunod na linggo will be issuing a subpoena. Nagpapasalamat po tayo sa mga dumalo ngayon, Commission on Human Rights, PNP, the family and the legal counsel of Attorney Gambol. Good luck to the hearing tomorrow. The DSWD, meron po kayong gusto idagdag sa Occidental Mindoro, ma'am? Hello. Baka marami ng ganito nangyayari, hindi naman. Wala naman po. Actually, sa amin po sa province of Occidental Mindoro, nung nakita kasi po namin yun sa TV, nag-conduct na agad kami ng case conference at nakita din namin ang pangailangan na ang dapat talaga barangay magkaroon ng registration din ang ating mga kasambahay, tapos magkaroon ng reorientation. Kung may nagkaroon man ng orientation dati, dapat magkaroon ng reorientation po. Kasi doon kami nagkukulang. Orientation Nung kasambahay lo. ng barangay. Opo.
At syempre po, nakikita din naman po ninyo na pati yung mga agencies na dapat nagtutulungan sa ngayon ay nakikita natin na nawawala nga po. Doon sa binasa din yung pong joint circular, parang nagkakalimutan na. Nawawaglit sa kaisipan. Opo, siguro po reorientation ulit dun sa aming mga agencies. Kasi po pagdating po dyan, meron kasi silang partner agencies katulad po namin, Provincial Social Welfare and Development Office. Kami po ay under ng gobernador. Meron po tayong Municipal Social Welfare Development Office, under naman po ng mayor. So, ang DSWDO naman po ay sila po as a national na kung saan sila dapat din po ang bumababa din sa amin to orient din kami. So, medyo nakikita rin po natin kanina yung mga sitwasyon na kailangan po talagang mahigpit kaming magkaroon ng tie-up sa ngayon. Strengthen namin yung aming relasyon para po matigil. Kung marami pa pong ganito pong pagkakataon na sila ay mag-surface, na andito po dapat handa rin kami para kung ano mang action pa nga dapat namin gawin sa amin sa probinsya. Salamat. Teka, bago tayo magtapos, matanong ko itong DSWD Mimaropa. Saan po ang opisina nyo? Region 4B. Malate po. Yun, ito ang problema natin dito malayo. Kasi halimbawa, itong problema dito ay sa Mindoro, tapos pupunta ng Malate, medyo malayo ngayon. Si Dole naman, Region 4B. Saan ang opisina ng Region 4B? Sa Calapan, sir, pero meron po kaming provincial office sa Occidental Mindoro. Sa Calapan.